Purihin po, Panginoon, at isang pinagpalang araw sa inyong lahat. Sa ating pong mga ka-GMB, good morning, beautiful. At welcome po sa ating FB Live ngayong araw ng Thursday. Sa ngalan po ng ating pinakamamahal Bishop Tony Mariohay at Bishop Carding Sio ng Super Rich God, welcome po sa ating GMB FB Live ngayong araw ng Thursday. So bilang pagpapasimula, reviewin po natin yung first two topic natin last Tuesday and Wednesday. Sapagkat ngayon po yung last part ng ating tinatalakay na pinamagatan po natin, what is your life? Maliwanag pong sinasabi ng Biblia sa aklat po ng Santiago, na ang buhay ng tao ay isang usok lamang. Isang aso. Isang singaw. Kung paanong mabilis na ito'y lumabas, ganun din naman kabilis ito'y mawawala. It is there for a little while and then it vanishes away. So talakayin po natin at reviewin yung first four characteristic or truth about life. Simulan po natin. Number one, nalaman po natin last Tuesday that life is brief. Nang ibig sabihin, don't waste it. Kapatid, kaibigan, napakaikli ng buhay para sayangin po natin. Life is brief, don't waste it. Alagaan mo, mahalin mo. Number two, life is borrowed. Don't own it. Hindi po tayo self-made. We are God-made. Kung piling CEO tayo, na parang lahat ay magagawa natin, lahat nakaplano na sa atin, but still, take note, God is still the chairman of the board. Kahit napakarami nating plano, ang huling desisyon, ang Diyos pa rin. Number three, life is breakable. So don't boast it. Ano man yung ating status, ano man yung ating success, ano man po yung ating mga achievement, sa isang iglap, pwede pong mawala yan. So kung pinaghahandaan po natin ang mga bagay sa sanlibutan, so much the more, paghandaan natin ang pagharap natin sa Diyos. Huwag tayong magmalaki ng araw ng bukas because tomorrow is not a guarantee. And number four, life is blind. So don't presume. Huwag piling na unlimited ang buhay natin. Huwag piling na napakahaba pa ng panahon natin. Again, life is like a before. Anytime, pwede tayong kunin ng Panginoon. So ngayon po ituloy na natin yung part 5 and 6. And I believe ito po yung pinakamagandang katangian ng what is our life. So sa lahat ng ating mga live viewers, sa lahat po ng ating mga kasamang nakikinig at nag-aaral ng salita ng Diyos, level up. Do not be content of just being blessed. Always be a channel of God's blessing. Dahil ang salita ng Diyos ay buhay, mabis at makapangyarihan, humanda ka. Dahil sa iyong pakikinig, sa iyong panonood, aabutin ka ng kanyang salita upang ikaw ay kanyang pagpalain. At ang kalooban Diyos, hindi ka lang mapagpala, hindi lang tumigil sa atin yung blessing ng Diyos. Idaloy po natin sa iba sa pamamagitan po ng pag-share ng video ito. Sa ating mga kaibigan, mahal sa buhay, kapamilya, kamag-anak, katrabaho, kaopisina, lalo na ating mga kababayan sa iba't ibang bansa. Tandaan po natin, we are blessed to be a channel of God's blessing. Simulan po natin yung part 5 ng ating What is Your Life? Number 5, pakisulat niyo po sa inyong comment section. Life is blessed. Isa sa pinakamagandang katangian ng buhay natin. Bagamat brief, borrowed, breakable, and blind, but life is blessed. Alam niyo kung bakit? Because life
is a gift from God. Ang buhay ay regalong galing sa Diyos. Wala ho tayong pwedeng bilhan ng buhay. At gaano man tayo kayaman, kamilyonaryo, kabilyonaryo, katrilyonaryo, wala ho tayong mabibiling buhay. Sapagkat ang buhay ay regalo ng Diyos. Sabi nga ng John 10:10, Jesus came to give us life and have it more abundantly. So galing kay Jesus ang buhay natin. At ang buhay na ito na regalo ng Diyos, ang nais niya ay buhay na pinagpala, kaaya-aya at daan ng pagpapala. Kay Kristo, we are already living under God's blessing. Kapag ang buhay natin, kapatid, kaibigan, ikaw na nanonood, ikaw na nakikinig, saan ka man naroon, ano man ang kalalagayan mo sa buhay, kapag ang buhay mo, ibinigay natin, ipinahawak natin, ipinagkatiwala natin, at ipinagamit natin sa Diyos, we are already living under God's blessing. Kaya mapapalad ang na kay Kristo. But life without Jesus, it's a hopeless end. Walang pag-asa. But life with Jesus is an endless hope. Kaya ang sarap ng buhay kay Kristo. Life in Christ is not cursed. It's not hopeless. It's not pointless. Life in Christ is blessed. Why? Because a blessed life, meron tayong purpose. Meron tayong provision. Meron tayong process. At meron tayong peace. Kay Kristo, kumpleto ang lahat. If Jesus is all that we have all that we need. Kaya kapatid, kaibigan, ikaw na nagpapakahirap, nagpapakapagod, ginagawa ang lahat para magkaroon ng magandang buhay, walang masama niyan. Subalit ang tunay na buhay na pinagpala, mapayapa, maganda, kaaya-aya, kalugod-lugod, na kay Kristo. Ba't hindi mo subukang ibigay, ipagkatiwala, ipagamit ang buhay mo kay Kristo? Take note, hindi tayo aksidente. We are not an accident. We have a direction. God didn't create us just to survive deadlines or even disappointment. Hindi tayo nilikha, tinawag ng Diyos para tayong lahat ay magtrabaho ng magtrabaho, magpagod ng magpagod, magpakahirap. Hindi po. Ang regalo ng buhay galing sa Diyos ay puno ng biyaya ng pagpapala. We are not a mistake. Take note, pakisulat ko nga po sa inyong comment section. If you believe that your life is in Christ, is a blessed life, you are not a mistake. It's a mission. Hindi tayo isang pagkakamali. Ito isang pagmimisyon. Na kung paano dinala ni Jesus ang buhay na pinagpala, buhay na puno ng pagmamahal, kapayapaan, provisyon, kaligtasan, katiyakan, dalhin po natin yan sa puso ng maraming taong kakilala natin. Minsan tayo. May mga pagkakataon, broken, kulang. Pero ito yung maganda. But God never leave us nor forsake us. He never abandoned us. Why? Because God is faithful. So ang ikalamang katangian ng what is your life? Life is blessed. Because life is a gift from God with provision, purpose, peace, and process. If you believe that, type Amen sa inyong mga comment section. Number 6 and the last and final. Life is belonging. Pakisulat po, belonging. Anong ibig sabihin ng belonging? Life is for God. Hindi tayo nilikha para sa ating sarili. Hindi tayo nilikha para sa mundo. Hindi tayo nilikha para sa mga bagay ng sanlibutan. Nilikha tayo para sa Diyos. Tandaan po natin, of all the creations of God, we are the only creatures given the right and privilege to be created in the image and likeness
of God. Ang ginto, ang diamante, ang mga mamahaling hiyas ay bagay lamang na never nabigyan ng karapatang maging kamukha ng Diyos. Even the angels of God, hindi sila kamukha ng Diyos. Tayo lamang ang binigyan ng karangalan, karapatan at pribilehiyo na likaing kawangis ng Diyos. So we don't exist to survive. We exist to serve our Creator. Anong sabi pa ng Romans 14:8? If we live to the Lord. If we die to the Lord. Therefore, whether we live or die, we are of the Lord's. Kung mabuhay tayo, mabubuhay tayo para sa Diyos. At kung mamamatay tayo para sa Diyos. Ang buhay at kamatayan ay para sa ating Diyos. So life is belonging. Life is for God's purpose only. At paalala lamang, life makes sense only when surrendered and served to the one who gave us. Nagkakaroon ng significance, nagkakaroon ng halaga, nagkakaroon ng importansya ang buhay ng isang tao kapag ang buhay niya, isinuko niya, ibinigay niya, at ipinagamit niya sa paglilingkod sa Diyos. Kaya kapatid, kaibigan, ikaw na nakikinig na nanonood ngayon, nais mo bang buhay may maging mahalaga, maging importante, magkaroon ng kabuluhan? Ilang taon mo nang pinagagamit sa mundo yan? Ilang taon mo nang pinagagamit sa pagtatrabaho yan? Ilang taon mo nang pinagagamit sa mga tao yan? Naging mahalaga ka ba? Naging importante ka ba? Ibigay mo sa Diyos. Ipagamit mo sa Diyos. At mararanasan mo ng buhay na binibigay sa Diyos, nagkakaroon ng halaga, nagkakaroon ng importansya, at nagkakaroon ng pagpapala galing sa Diyos. Tama? O may tama? Take note, we are not just accepted, we are adopted. Hindi lamang tayo tinanggap ng Diyos, inari tayong anak ng Diyos. So belonging is not found in relationship alone. Belonging is found in sonship. Sa lahat ng mga nilikha ng Diyos, even the mighty angels of God were not given to be called sons and daughters of God. Kahit ang mga makapangyarihang mga anghel na nilikha ng Diyos ay hindi nabigyan ng karapatang tawaging mga anak ng Diyos. So belonging, ang buhay natin nilikhang kawangis at kalarawan ng Diyos, at ang buhay natin na nabigyan ng karapatan na maging anak ng Diyos. So hindi tayo outsider kay Lord. Anak tayo. Pakisabi mo nga sa iyong comment section, hindi ako outsider kay Lord. Hindi tayo yagit kay Lord. Hindi tayo squatter kay Lord. Anak tayo. Kaya bilang mga anak, ba't hindi mo ipagkatiwala ang buhay mo, ipagamit mo ang buhay mo sa Diyos? Ilang taong ka nang nagtatrabaho, ginagamit ka ng trabaho. Ilang taong ka nang nagninegosyo, ginagamit ka ng pagninegosyo. Ilang taong ka nang nasa mundo, ilang taong ka nang sa mga bisyo, ginagamit ka. Nagkaroon ba ng kulay, halaga at pagbabago ang iyong buhay? We are God's child. May identity, may covering, at may inheritance. Again, we belong to a family of faith in God. Ito ang pinakamagandang katangian ng buhay ng tao. We are not just blessed, but we belongs to God. So sana'y napagpala tayo ng ating ikalima at ika-anim na katangian ng what is your life. I-summarize natin, i-wrap up natin. Life is blessed because God has given us purpose, God has given us provision, God has given us peace, and even a process.
na lahat ng pinagdadaanan natin may proseso ng pagpapaayos, pagpapaganda, pagpapatibay ng ating buhay. Second, life is belonging. God give us a family. And God's love is a faithful love. So wag nating kalalimutan yan. So sa ating summary, the best life is not the richest life. Again, the best life is not the richest life. It's the life that knows we are blessed and we belong to God. Ang isang buhay na tunay na pinagpala ng Diyos, hindi yung buhay na napakayaman at wala namang masama. Pero ang buhay na talagang pinagpala ng Diyos, ay malaman natin ang buhay pala natin ay talagang binilis ng Diyos at pag-aari ng Diyos. That we are living a life that is blessed and a life that belongs to God. So ang aking hamon sa inyong lahat, sa lahat ng mga nakikinig na nanonood, this is our challenge. Pakinggan niyo po maigi ito. Stop living like you're forgotten. But start living, you are chosen. Ano man ang pakiramdam mo, ano man nakikita mo, ano man naririnig mo, ano man nakapaligid sa'yo, stop living that you are forgotten. Start living, you are chosen. You are a son, a child of God. Tindigan mo yan, tayuan mo yan, angkin mo yan. Hindi ka kinalimutan o kinalimutan ka ba ng mundo, ng tao, ng gobyerno. Pero ikaw, pinili ng Diyos na maging anak ng Diyos. And second, stop chasing validation. Start resting in your adoption. Huwag mong kunin yung approval ng mundo. Huwag mong kunin yung approval ng tao. Huwag mong kunin yung approval ng politiko, ng gobyerno o sino man. Tandaan po natin, pinili ka na maging kamukha, kalarawan, at maging anak ng Diyos na tagapagmana. So sa ating pagwawakas, sa ating wise up, wisdom for righteous living, the best life is not the perfect life. Kasi wala namang perfect. God lang. So the best life is not the perfect life. It's the life that knows we are blessed. It's the life that knows we belong to God. Yan ang best life. Ang malaman mo na ang buhay mo ay pinagpala ng Diyos at ang buhay mo ay pag-aari ng Diyos. Hindi habang buhay, may buhay. Kaya't habang may buhay pa tayo, ba't hindi mo subukang ibigay sa Diyos? Ipahawak sa Diyos. Ipagkatiwala sa Diyos. At ipagamit sa Diyos. At mararanasan mo ang tunay na kahulugan ng buhay. So sa ating pagbabakas ulit, balikan po natin yung 6 B's of what is your life. Pakisulat niyo po para hindi niyo makalimutan. Number 1, life is brief, don't waste it. Number 2, life is borrowed, don't own it. Number 3, life is breakable, don't boast about it. Number 4, life is blind, don't assume and presume. Number 5, life is blessed, don't complain. And the 6th and final, life is belonging, don't rebel against God. So naway na pagpala po tayo ng salita ng Diyos. So sa lahat ng patuloy na naghahanap ng buhay na pinagpala, naghahanap ng validation, ng acceptance, ba't di mo subukang lumapit sa Diyos? Pagod ka na ba? Hirap ka na ba? Susuko at bibigay ka na ba? Sabihin mo lang, Panginoong Jesus, patawad sa lahat ng aking pagkakamali, pagkakasala, mga bisyo, at mga pangit na ugalit gawain. Patawarin mo ko sa lahat ng ito. Tinatanggap kita bilang Panginoon tagapagligtas ng aking buhay. Maghari ka. Baguhin mo ko.
at maranasan ko yung tinalakay namin ngayon, that life is blessed and life belongs to God. Narito buhay ko, Panginoon. Pagharian mo, baguhin mo, gamitin mo. In Jesus' name. Amen. Kapatid, kaibigan, kung ikaw'y buong pusong sumunod at tumugon sa panalangin, congratulations. The Bible says you are now a new creation. The old has gone. The new has come. Ito ang iyong spiritual birthday. Huwag mo itong kalilimutan. Ito ang araw na ang buhay mo, isinuko mo, ibinigay mo, ipinagamit mo sa Diyos. At kung nais mong patuloy kang lumago sa iyong relasyon sa Panginoon, dalawang bagay. Patuloy ho tayong manalangin. Patuloy tayong nag-aral ng salita ng Diyos. At kung nais mong buksan ang iyong buhay, ang iyong tahanan, ang iyong pamilya, ang iyong opisina, ang iyong lugar, once a week lamang, 30 minutes, pwedeng online or on-site, magkaroon tayo ng prayer house. Manalangin tayo. Because when we pray, miracles happen. O kaya magkaroon tayo ng pag-aaral ng salita ng Diyos, house church. Tanda natin, ang bawat tahanang ginagamit sa pag-aaral ng salita ng Diyos, pinagpapala ng Diyos. So sa ating comment section, ilagay mo lang yan ang iyong complete name, contact number and address, and by God's grace, kukonect at kukontak po kami sa inyo. So maraming salamat. So bago tayo magwakas, pasasalamat po sa ating mga dapat pasalamatan. Give honor to those whom honor is due. So maraming salamat po kay Vice Mayor Kid Peña na patuloy pong sumusuporta sa ating gawain. Vice Mayor, marami pong salamat. At siyempre po, ang ating Mayor Nancy Binay ng Makati City, maraming salamat po sa napakaraming magagandang programa. Salamat din sa ating Congressman Alden Almario ng District 2 ng Makati. Kong Alden, salamat po. At siyempre po, ang ating Congresswoman ng District 1, Monique Lagdameo. Maraming salamat po. Salamat din po kahapon ay nagkaroon kami ng stream o yung tinatawag namin Squad Weekly Interactive Meeting or Bible Study sa Substation 10, doon po sa may Kumembo, Taguig, sa pangunguna po ni Police Captain George Palaksa. Sir, salamat po. At sa lahat ng PNP personnel ng Substation 10, lalo na po yung kanilang deputy na nagluto ng isang napakalaking lugaw na napakasarap. Sir, maraming salamat. Sa lahat ng ating mga kapulisan Substation 10, salute. At siyempre po sa Substation 11, Police Captain Navarro ng West Rembo Taguig, Sir, marami pong salamat. At salamat din dahil ginamit kayo ng Panginoon para yung 3 kabataan o yung 2 kabataan na sana'y nahulog pa sa mas malalang sitwasyon, ay nahuli nyo, naikulong nyo at naiiwas. At salamat sa pagkakataon na sharean po natin ang mga batang pinatanggap kay Kristo. So again, marami pong salamat sa inyong lahat. At siyempre po, batiin natin ang lahat namang may birthday ngayong 29. Mahalaga po ito sa inyong lingkod. So happy birthday Ate Lisa Tamayo, January 29. Happy birthday Kuya J. Jun Palabino, ang ating napakasipag na kasamahan. Nakasama po sa aming pamilya, happy birthday po. Ate Michelle Galban, happy birthday po. Okay, at siyempre po sa inyong lingkod, ako po ngayon ay 58 years old na. 58 years of God's grace, favor, and faithfulness. Sa lahat po ng ating mga kamanggagawa, Team Makati, Montalban, Pampanga, New Zealand, Australia, Canada, sa patuloy pong inyong pagsuporta sa inyong lingkod, dahil ang lahat ng ito ay hindi ko magagawa kung wala kayong pagsuporta. At siyempre po sa aking asawa, Pastor Ronoini, sa aking mga anak, Christine Grace, Adriel Elijah, Moses, Kate, sa buong Nadado Reason family, at sa ating mga core leaders, Ate Rochelle, Kuya Freddy, Ate Maya, Ate Del, Kuya Evie, Kuya Stephen, at si Christine, at sa lahat ng ating mga co-leaders and workers sa church, maraming salamat po. So sa lahat ng mga nagmamahal, salamat po sa inyo lahat. I just pray that God will continuously bless you 1,000-fold of blessing in return to your family, ministry, business,
in every spectrums of your life. Salamat po, siyempre po sa Team International, sa ating mga Father in Faith, Bishop Tony Mariohay, Bishop Cardencio, at sa lahat ng team pastors and leader, maraming salamat. Sa lahat ng ating mga star senders, salamat. Sa lahat ng ating mga kingdom builders, salamat. Muli po, itong yung lingkod, ito po ang yung kaibigan, Bishop Efren Nadado, na nagsasabing, do not stop when you are tired. Stop when you are done. Always aspire to inspire before we expire. God's willing po, kung loloobin na Lord, mamaya po after lunch, tayo po ay may muling gawain sa Kamkrami National Headquarter. Diyan po sa PNPTS, SSC Department, ASAD Department, at sa Admin Department. God's willing, kung loloobin ng Panginoon. So again, salamat ulit sa Andaya family, Rivera family, Quintero family, Santiago family na narito po ngayon sa Pilipinas. Sa Gurdula family, salamat po kay Kuya Beth, Ate Susan, sa buhay po ni Ate Glads, salamat po. Ate Laarni, salamat. Kuya Shed and Ate D, salamat po. Kay Ate Jen and Kuya Russell Villarreal, salamat po. Again, life without Jesus is a hopeless end. But life with Jesus is an endless hope. Life without God is meaningless. But life with God is meaningful. Sa lahat ng mga nagla-like, sa lahat ng mga nagko-comment, sa lahat ng mga nag-share ng video ito, maraming salamat. At sa ating SOCMED Ministry, sa pangunguna po ni Kuya Stephen, sa lahat po na nag-share, salamat po sa inyo. Again, God bless you all. To God be the glory. Shalom. Shalom.